Magaling daw ang mga Pinoy pagdating sa pangungutang, pero mas mahusay raw ang marami sa pagtatago tuwing orasan ng singilan. Yan ang tinutukan sa Under Special Investigation ni Paolo Bediones. Abot hanggang labas ng barangay ang pagbubunganga ni Aling Anita dahil sa hindi pagkakabayad ng utang ng kanyang kumare. Kasi pinapangako mo naman ako eh. Magpapadala ka, pera lang nga yan. Oo, pera lang nga yan. Oo. 57,000 ako lang ang interest. Hindi ko, sinabi mo eh. Inakasulatan mo eh. Ang punot dulo ng alita ng magkapitbahay, 50,000 na utang nung isang taon pa. 37,000 ang tubo. Doon sa 50,000, basta January and February, hindi pa kasama doon. Gaya ni Aling Perla, alam ng gobyerno na dapat bayaran ng utang ng bansa. Base sa pag-aaral na ginawa ng Freedom from Debt Coalition o FDC, kung hahatiin ang utang ng gobyerno sa bawat Pilipino, lalabas na may utang na 51,130 pesos and 94 centavos ang bawat isa. Mas malaki ang utang, mas malaki ang kailangang bayarang principal at interest. Ang ibig sabihin nito ay mas kakaunti yung pinaigastos ng gobyerno sa social and economic services para sa iyong subsidy sa pagpasok sa paaralan ng iyong mga anak, para sa panggastos sa public hospitals. So ibig sabihin nito, kung mas kakaunti yung subsidy para sa iyo, ay kailangan ng mamamayang mag-cash out. Ang kabuang kwento, mapapanood sa USI, 10:15 p.m. ngayong linggo sa TV5. Dalawang construction workers sa Makati sugatan matapos mabagsakan ng bato. Mga suspect sa pagpatay sa isang bading sa Bulacan, Timbog, at pagtugis sa mga nang hold up at pumatay sa isang teacher sa Laguna, puspusan na. Ito ang report ni James Beltran. Sa ospital ang bagsak ng mga construction worker na sina Pablito Tomeño at Rizal Gagat. Nagtatrabaho raw ang dalawa sa isang ginagawang apartment sa Makati kanina umaga na mahulugan ng bato. Tinamaan daw sa hita si Tomeño saka dumulas pa sa isang butas. Sinuspindi muna ni Makati Mayor Junjun Binay ang construction sa gusali. I-close sa follow-up operation sina John Paulo Mercado at Roden de la Cruz. Sospek ang dalawa sa pagpatay kay Crisanto Tolentino sa Malolos, Bulacan. Pinukpok daw ni Mercado ng bato ang ulo ng biktima at saka ginilitan ng kutsilyo sa leeg. Pero paliwanag ni Mercado, pinilit siya ni Tolentino na makipagtalik. Hinubad po niya yung short niya. Tapos po sa akin, ginawa po niya, hinubad niya po itong sintoron. Pagkatanggal yung sintoron, hinubad niya naman po yung damit niya, saka po itong maligod. Kasabot naman daw si De La Cruz sa pagtangay sa motor ng biktima. Desidido ang mga kaanak ng biktima na papanagutin ang mga sospek. Kailangan po mamatay siya. Pararamdam namin yung ginawa niya. Puspusan na ang pagtugis kay Frosencio Aquino Jr., isa sa mga sospek sa pang-hold up at pagpatay sa teacher na si Antonina Labing. Natagpo ang patay sa mga saksak si Labing sa isang bakanteng lote sa Nanhaya, Laguna kahapon na umaga. Nagpakalat na ng mga larawan ng sospek at nagpalabas na rin ang lokal na pamalaan na 100,000 pisong reward para sa ikadarakip ng sospek. James Beltran, News 5. Ginugunita ngayon ang Congenital Heart Defect Awareness Month. Kaya naman isang kakaibang campaign ang isinagawa para sa mga batang may problema sa puso. Ito ang report ni Renz Ongkiko. Malalapad ang ngiti at masiglang sumabak sa mga mala-amazing race na challenge. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing mabigat ang kinakaharap na laban ng mga batang ito na sumali sa Camp Braveheart sa Antipolo. Braveheart, dahil ang mga bata pawang may congenital heart disease o sakit sa puso. Target ng mga aktibidad na ipamulat sa mga bata na hindi dapat maging hadlang ang pagkakaroon ng sakit para mamuhay sila ng normal. Itong Camp Braveheart was thought of to empower the kids who have congenital heart disease. Sa tala ng Department of Health, panglima ang sakit sa puso sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol sa bansa. Ang anak ni Sara Ocso na si Inigo, nag-agaw buhay na raw noong sanggol pa lang dahil sa sakit. 4 years old na ngayon si Inigo matapos ang matagumpay na operasyon. Dahil sa pinagdaanan, pinilit daw ni Sara na maging inspirasyon sila ng ibang mga magulang at bata na may katulad na karamdaman. Just to have somebody talk to you about it will already encourage and give hope to others. Renz Ongkiko, News 5.
Inanunsyo na ni Pope Benedict XVI ang petsa ng canonization ng Visayan martyr na si Blessed Pedro Calungsod. October 21 sa taong ito, formal lang idedeklarang santo si Calungsod. Ikinatuwa at itinuturing itong blessing ng simbahang Katolika, lalo't si Calungsod na ang magiging ikalawang Pinoy saint bukod kay San Lorenzo Ruiz. Magpupulong daw ang mga opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para pag-usapan ang gagawing pilgrimage sa Roma. Bus sa Taiwan tumagilid. Higit 30 pasahero sugatan. Aktual na pag-rescue sa mga pasahero ng lumubog na yate sa Greece na kuna ng video. At 4 na bata nahulog sa nagyayelong sapa sa Illinois. Ito ang aksyon abroad ni Christina Lazo. Mahigit 30 tao ang sugatan ng tumagilid ang bus na ito sa Taiwan. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang bus habang paliko ito sa isang highway sa bundok. Isinisi naman ng driver ang madulas na kalsada. Agad na dinala sa ospital ang mga sugatang pasahero. Kuha ang video na ito ng aktual na pag-rescue sa 8 French national sa isang lumubog na yate sa Aegean Sea sa Greece. Makikita ng kunin ng isang rescuer ang isang pasahero saka inilipat sa malaking salbabida. Mabilis ding nailigtas ang iba pang pasahero at dinala sa kalapit na isla. Tumagilid ang yate matapos itong pasukin ng tubig dahil sa malalakas na alon at hangin sa dagat. Sa disgrasya na uwi ang pagsuway ng 4 na batang ito sa kanilang nanay. Sa kabila ng pagbabawal ng kanilang ina, naglaro pa rin daw ang mga bata malapit sa halos nagyayelo ng sapa sa Illinois. Nadulas daw ang mga ito diretso sa tubig. Agad namang dumating ang paramedics kaya nailigtas ang mga pasaway na chikiting. Christina Lazo, News 5. Susunod sa aksyon, pinakamalaking barko na nagbebenta ng mga libro sa buong mundo nakadaong sa Maynila. Sa sports, NBA rising star Jeremy Lin cover ngayon ng isang magazine. Mga salitang hango sa pangalan niya itinuturo na raw sa isang eskwelahan. At legendary pop singer na si Whitney Houston, ihahatid na sa huling hantungan. Mga big time na singer kumanta sa seremonya.